See the song, I love peace. Still and
rise bright word as the morning flood shall for the
sing a song. How good to be. So, pwede na natin ang song. And I was sinking deep inside. Very deeply still.
gawain na lahat ng bawat isa. Sing the song, I know whom I belong. I know not why the thoughts are pursuing. I know not why God's wondrous grace to me
kumbaba sa iyong dakilang pangalan. Alam namin, Panginoon, na ikaw, Lord, na tutulong sa bawat isa ng Panginoon. Sa aming mga pagkukulang, Lord, at aming mga isipan at puso, Lord, tawarin ng Panginoon ang aming mga nagawang pagkakamali sa iyong harapan. Lord, gawin mo kami karapat-dapat na sumamba sa gabi nito, Panginoon. Sige, Lord, ang aming mga dalangin sa iyo ay makaabot sa iyong luma at araw. Dalangin namin, Panginoon, na ang Espiritu Santo siyang pumalagit na sa bawat isa. Lord, sige, Lord, ang aming mga pag-usapan ay aming maunawaan at ito sa buhay, Panginoon. Kami ay napapasalamat, Lord, sa iyong mabuting gawa sa amin. Di, Lord, kulang yung kamay. Inubot mo, Lord, ang aming mga pangailangan. Ikaw, Lord, na nagpagaling ng aming mga karamdaman. Salamat at Diyos sa pagpagaling at pag-iingat sa bawat sa amin. Lagnahin, Panginoon, na ikaw lang ang Panginoon ng aming kailangan sa araw-araw. At Diyos, langin namin, Panginoon, ang gawaan ito. Ikaw nawa, Lord God, ang napupurihan. Ikaw nawa, Lord, ang magsamba, Panginoon, at may taas sa gabi ito. Lord, kaya ng aming inawit, Lord, aming sinasampalatayan ng Panginoon. Lagnahin, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang nakakadinig ng aming mga dalangin. Lord, bago pa namin sabihin ang aming mga dalangin, alam mo, Lord, kaya ng aming naman ang aming mga puso. Nawa, Panginoon, digin mo ang aming mga dalangin. Ikaw, Lord, kaya ang magabot ng aming mga papanalangin sa iyo, Panginoon. Lagnahin, Panginoon, sa oras na wala kami mga magagawa, Panginoon, ay magagawa sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inspirasyon na binigay mo sa amin. Sa gayo, Lord, ay makapagpuri at paunawaan muli, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa gabi nito, at palain mong bawat isa na nakikinig. Yung Lord, sa mga gagamitin mo sa likod ng pulpito, ikaw, Lord God, ang manguna sa kanila, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa gabi nito, sa mayong taas-taasang papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Wala na po mga pambabasa. Amen. Binabati ko po yung sa pagpalang gabi sa pangalan natin po sa Kristo. Amen. Alam ko, kaunti natin yung hilap. Ngunit ang Diyos ay sa kalapit natin. Amen. We believe na ang Diyos ang tutugon ng ating mga dalangin sa gabi ito. Amen. Amen. Kung may prayer request po yung mga kapatid ay wala yung padala sa harap. Bago tayo dumako sa pagkikinig ng salita ng Panginoon, tayo awit ng masayang awitin sa Nine or So, Song 55 ng Songbook.
natin po ay mula yung taas ng kamay. Wala naman po yan. Nais kong pagpurihan natin Panginoon at pasalamatan sa pag-iingat at pagkakalog sa akin. Pagpunta sa hotel, mga kapit at naging sa kaninang hapon. And pagpunta ko dito, nakakaramdam ako ng parang nanginginig yung sarili ko. And di naman ako kinabahan, pero feeling ko kinakabahan ako kasi tingin ko sobrang talaga ako sa akin. Kaya salamat sa Diyos kasi tagalay ko ngayon kabalin yung kagalingan na pinakalo natin Panginoon kahit isa naman natin yung Amen. At salamat sa Diyos pagkat doon pa rin yung katugunan ng mga panalangin. Amen. At sa Diyos ka lamang binabalik ang pagpuri at pasalamat. Amen. Kaya pasalamat din ng ating kapatid, Sister Rita. Pinupuri ko po at pinasasalamatan ng Panginoon Diyos sa pag-iingat sa amin at pagpurubay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Pagbibigay din ng kalakasang spiritual at sa physical. To God be the glory. Ito ay salamat ng ating kapatid, Sister Rita. Palakpan natin ng Panginoon. Amen. May nais ko mga kapatid. Kung wala naman po tayo na ako po sa pwede rin sa salita natin Panginoon. Nanan po yung bawat isa. Sing the song. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh
lahat ay lilipot na dalangin sa makapangyarihan ng Diyos sa gabing ito. Amang banal, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, narito ang Diyos, ang aming mga sarili, Panginoon, mga taong ininyuan sa kasalanan, tao, Diyos, na kailanman hindi nakagawa ng mabuti, Panginoon. Sapagkat sa tuwing Diyos, kami magnasang gumawa ng mabuti, ito isang maruming basahan lamang sa iyong harapan, Panginoon. Lord, hindi kami nakaabot sa iyong pamantayan kailanman. Patawad mo, Diyos, ang aming mga katukulang, pagkatawad mo po, Panginoon, ang mga kakapusan namin, Diyos, sapagkat, Lord, kinikilala namin ito sa iyong harapan na, Lord, may mga pagkakataon, Panginoon, na pinangungunahan kami ng laman, O Diyos. Katagpuin mo, Panginoon, dalangin namin sa gabing ito at ayulahan mo rin ang iyong abang lingkod, Panginoon. Lord, ikaw po, Diyos, patuloy na manguna sa amin, patuloy na tago mo ko sa iyong likuran ng Diyos. Nawa, Panginoon, ang kaluwalhatian mo ang makita at hindi ang gawa ng tao, Panginoon. God, ikobli mo ko, Diyos, sa iyong harapan, sa likuran, upang sa gayon, Panginoon, may taas at mapapurihan ay ang ibang pangalan, Panginoon. Bigay mo sa amin ang kapahayagan sa gabi ito, Diyos. Salita mo na ang pag-uusapan. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magbasbas ito, Panginoon. Mga kapatid namin na nagliliwang sa anumang dako, katagpuin mo rin ang kanilang mga pangailangan ng Diyos. At Lord, anumang gawa ng kaaway sa gabi ito, Panginoon, tinatabi namin sa dakilang pangalan mo, Panginoon. Ilabas mo, Diyos, sa labas ng bahay-sambahan, upang, Lord, ang aming mga tenga ay pakikinig, ay makapakinig ng maayos, Panginoon. Ang lahat ng ito, Diyos, binabalik namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bago po tayo maupo, basahin natin ang salita ng ating Diyos. Sa Book of John. Book of John. Chapter 14. Verses 12 hanggang 14. John chapter 14, 12 hanggang 14. Kung ito nasumpungan, yan ang pagkakasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Yan po ang salita ng Diyos na ating pag-uusapan. Makakapo po tayo na. Sa mapagpalang gabi po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito na binigyan niya tayo ng pribilehiyo na makapunta sa dakong ito upang sambahin ng ating Diyos. Okay? Marami ang tao na alam niyo mga kapatid, yung pagsamba natin sa Diyos ay dapat galing sa puso. Tama? At marami ang gustong sumamba sa Diyos na hindi nila nasasamba ang Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Yan. Marami ang gustong sumamba sa Diyos na hindi niya nasasamba yung Diyos. Pero tayo, nabigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magpunta dito para masamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tama po? Now, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa gabing ito dahil muli may nailapit na naman tayo, okay, na 3 kaluluwa sa dapan ng Quezon. Salamat po sa Panginoon, purihin ang kanyang dakilang pangalan. Nung una, parang ayoko sana dahil mga bata pa. Pero nung pagbalik ko po doon ng linggo, anong Sabado, yung mga bata ang nakaintindi at sinabihan ako na gusto doon nila magpabautismo. Dahil kapag ka nag-preaching ako doon every Sundays,
nadadaanan ko yung baptism, hindi ko alam na, hindi ko expected na maintindihan nila yung bagay na yun. So, nagulat ako, nag-decide sila na gusto daw nila magpabaptize. At yun, nabautismuhan po sa pangalan ng Panginoon yung mga bata. Okay? Naalala ko yung sabi ng Panginoon na huwag niyong pigilan ng mga bata na magsilapit sa akin, sabi ng Panginoon. Doon sa kanyang mga alagad. Sapagkat doon natutulad ang kaharian ng ating Panginoon. So, yun yung tinanong ko sila na maigi, naintindihan ba ninyo yung baptism? Dahil hindi ito ginagawa para lang sa paglalaro. Okay, may sacred ito, sacred. Sabi ko gano'n sa kanila. Sagrado ang bagay na ito. Okay, naintindihan daw nila. At gusto daw nilang tanggapin ng Panginoon. So, yun. Salamat at purihin ng Panginoon. Yung isa doon kapatid ni Sister Arlene. Yung isang babae kapatid naman si Sister Jean. At kaibigan naman nila yung isang babae pa na nabautismuhan. So, purihin ng Panginoon sa bagay na yan. Sa linggo, pag-pray nyo rin ako mga kapatid na sa linggo may nagpadala sa akin ng mensahe na may nakakita doon ng tarpaulin natin doon sa Maybe. At gusto doon siyang mag-attend doon sa church natin doon sa Quezon. Isa siyang denomination pastor. So, hindi ko alam kung matutuloy yun, pero if ever na matuloy, sama niyo ako sa pangalangan mga kapatid. Na kasi tao lang tayo, no? Minsan may pagkakataon na pagka medyo makulit yung kausap ko, talagang ginagara ko na. Pero sana nawa ang Panginoon ang patuloy na pumatag po. Sama niyo po ako sa prayer mga kapatid. Kasi wala namang imposible sa ating Diyos. Amen. Ngayon, walang imposible sa Panginoon. Kahit na sinong pastor yan na may pinag-aralan, kung talagang may binhi siya ng Panginoon at para sa kanyang mensahe, tatanggapin niya ng buong mensahe. See? O ganun ng ating Panginoon. So, salamat sa Diyos sa bagay na yan. Now, ayoko magpakatagal sa gabing ito. Dahil bigyan natin ng puwang yung ating pananalangin. Pag-usapan po natin itong mensahe ng propeta, the dynamic and the mechanics. Okay, hindi ko alam kung may S o walang S, pero binasa ko na lang sa mensahe kasi nabasa ko ito. Okay, the dynamic and the mechanics. So, one time kasi nag-preach, mayroong kaibigan ang ating mahal na propeta. Okay, para hindi natin maintindihan kung ano ba itong tinutukoy niya dito sa dynamic and mechanic. Meron siyang kaibigan na isang matalik na kaibigan o malapit na kaibigan ng ating propeta na nagmamay-ari siya ng Chevrolet car. At yung kanyang sasakyan na yon, syempre pag sinabing Chevrolet, isang sasakyan na mamahalin. Okay? So, talagang pinagugulan ito ng pera ng may-ari. Pero kahit nagaanong kaganda ng isang sasakyan, kahit nagaanong kamahal ng isang sasakyan, darating pa rin sa point na yung kanyang lifespan hindi magtatagal. Tama? May hangganan. Nagpapatunay na ang buhay at ang bagay sa mundo, hindi po ito eternal. May hangganan ng lahat ng bagay sa mundo. So itong matalik o itong malapit na kaibigan ng ating mahal na propeta, kaya na meron daw itong pagmamay-ari ng Chevrolet car na nakapark doon sa kanyang parking slot or parking slot ng kanyang sasakyan. Mangyari na may lakad daw ito, sabi ng propeta, datapwat hindi niya magawang i-start yung kanyang sasakyan. See, nagpatawag siya ng magaling na mekaniko. Pinakonsulta niya yung sasakyan, magaling na mekaniko. Sa pagkakaalam niya na yun ay mekaniko na talagang, kumbaga naman sa salitang mundo ay talagang hinahangaan. Sa sobrang galing. Kinonsulta niya doon yung sasakyan ng Chevrolet. Okay? Yung mekaniko ang nagkakalikot, tama? May mga mekaniko tayo ng sasakyan. May mga mekaniko ng mga machine, may mekaniko na kung ano-ano mga motor, ng mga electric fan, iba't ibang klase ng mekaniko. Pero yon, eksperto siya sa mechanic, sa machine ng sasakyan. Doon pinatawag ng prophet yung mechanic na yon, yung mekaniko, pinatawag ng malapit kang kaibigan.
At nangyari na hindi may paandar yung sasakyan. So yung mekaniko, so syempre alam niya na tinawag siya dahil binagkatiwalaan siya na alam ng may-ari na magagawa ng mekaniko yon. Dahil nagtitiwala siya doon at maaaring yung mekaniko, kumpiyansa siya na kaya niyang gawin. Dahil alam niya, marami na siyang ginawang mga makina ng sasakyan. Pero pagdating doon sa Chevrolet, hindi niya magawa. Siyempre yung mekaniko gawa ng gawa, hindi niya kayang ayusin. Pinagpapawisan, kinakabahan yung mekaniko. At yung malapit na kaibigan ng propeta, talagang minamadali siya dahil may meeting. Sabi niya, matagal pa ba yan? Ano ba? Malilit na ako sa meeting ko, sabi ng malapit na kaibigan ng propeta. Yung mekaniko pinagpapawisan, hindi niya alam paano patatakbuhin yung Chevrolet car. And then, sa hindi pagkakalam ng mekaniko, merong isang tao na nakabihis, formal, naka-necktie, maaaring sabihin natin nakabarong, naka-Amerikana, kasi ang barong dito naman sa Pilipinas eh. Maaaring sabihin natin naka-Amerikana, pinagmamasdan sa malayo yung mekaniko na gumagawa ng sasakyan. Hindi niya makalikot, hindi niya alam kung paano ayusin. So, hanggang sabi ng propeta, pinupukpok na ng mekaniko yung ulo. Ibig sabihin, walang laman. Ano ba? Gumana ka naman. Yan, minsan tayo pagka nahihirapan tayo, parang pinupukpok natin yung ulo natin para gumana naman sana. So nakita ng taong yun na naka-formal na pinupukpok niya na yung kanyang ulo. And then one time, nilapitan siya nung tao na yun. Nasabi ng propeta, hindi nakatiis. Nung nakita niya ng pinupukpok na ng mekaniko yung ulo niya, dahil nga kininervyos at kinakabahan, hindi niya magawa yung maayos yung makina ng Chevrolet. At nung makita ng nakakurbada, naka-Amerikana, yung mekaniko, siyempre pag sinabi natin mekaniko, wala, ano yan, di ba? Tama, puro grasa ang katawan niya. Dahil nagkakalikod siya ng machine. Puro langis. Ang mga kuko niyan, hindi siya pleasing sa iyong paningin. Ha? Nagpagawa na ako ng motor, naku, grabe. Hindi ko kaya yung trabaho nila. Talagang kakain sila ng tinapay, walang hugas-hugas. Kaya nila. So talagang wala ka makikitang ganda. Samantala yung taong ito, nakakrubada, naka-necktie. Nung nakita na daw niya na kinakatok na niya yung ulo niya, yung mekaniko, dahil wala na, ayaw gumana. Parang may problema. No, kinalabit siya. Sabi niya, pagduksungin mo lang to, subukan mong hawakan ito. At i-connecta mo lang, magkakaroon ng current. Sabi magkakaroon ng kuryente. Magkakaroon ng spark. Sabi ng mekaniko, hindi ko naisip yun. Sabi niya, alam ko kasi ito ang sira, pero hindi ko naisip na yan lang palang sira. Nung trinay daw sabi ng prophet, nung trinay daw ng mekaniko, dahil yun ang utos, okay, ng nakakurbada at naka-necktie, naka-descending forma, na pagduksungin lang yun at nung pinagduksong daw yun at nagkaroon ng current, umistart yung Chevrolet car. Sabi ng prophet, alam niyo ba kung sino yung nakakurbada na yun, na naka-necktie, na nagsabi sa kanya paano ayusin yung car na yun? Yun yung nag-design ng sasakyan at alam niya kung paano ayusin yung Chevrolet car. Did you get it? Siya yung designer, siya yung gumawa, siya yung talagang nag-design. Nagkalikot, naglagay ng makina doon sa Chevrolet, kaya alam niya kapag ka nagkaroon ng trouble, alam niya kung paano ayusin yung makina na yun. Naka-design siya yung designer ng Chevrolet car. Naka-design siya doon, sabi niya. Ganon din tayo mga kapatid. Did you get it? Amen. See? Hindi tayo mabubuhay. We are the mechanic, pero without the dynamic, we are nothing. Amen. See? Without the dynamic, maaring sa buhay natin, okay, may mga bagay na kailangan mo ikonsulta sa mekaniko. Yes, that's true. Personal experience ko po yan. Mayroon akong motor. Kapag nagkakaroon ng problema yung motor ko, every time na may maramdaman ako na hindi maganda dun sa motor for my safety, kaya ipapakonsulta ko sa mekaniko. Pero may time na hindi nila alam paano ayusin. Ayun nyo?
May time na hindi nila alam paano nila gagawin. Minsan pinapabili ako, hindi naman pala yun ng sira. So gagastos ako ng malaki. Minsan sabi yung ball race mo, sira. Papalitan natin para lang kumita yung mga mekaniko. Pagdating at the end of the day, pagkatapos gawin, ganun pa rin yung sakit ng motor ko. And then nanood ako ng YouTube, ano ba yung pinasok ko yung site ng Suzuki, ng mga brand na Suzuki, ng mga motor. Kapag ganito nagkakatrouble, ano ba ang possible cause nito? Ano ba ang possible na mga sira? Alam mo, sinabi ng mga Suzuki, simple lang, gulong. At nung sabihin ng mekaniko na pinagpunta ko, gulong talaga. Nung pinagtang ko yung gulong, umapay yung motor ko. So, hindi lahat ng bagay alam ng mekaniko. Kailangan mo ikonsulta muna doon sa pinaka-designer ng motor. Dahil kabisado niya kung paano niya ginawa yung unit mismo. Kabisado niya yung design, kung paano niya yung ginawa. Now, ang mekaniko, kapatid, yung mga mekaniko, ang kaya lang niyang gawin, ibalik sa normal yung mga bagay-bagay. Nagkakaintindihan po tayo? Naintindihan niyo po ba ako? So, minamadali ko lang. Dahil gusto ko talagang tapusin na maaga ito. For example, yung gulong, yung wheel ng motor. Kapag yung gulong natin is spoke, okay? Di ba? Mayroon niyang mga rayos kung tawagin. Tama po ba? May mga rayos yan na kung tawagin. At nakita ko nung nasa shop ako ng mga motor, meron doon isang may-ari ng gulong na nagpapa-wheel alignment. Bakit? Kasi ang gulong niya, maaaring oblong. So, ikinonsulta niya doon sa mekaniko. Yung nag-a-align ng rim, ng mga rayos. So, i-a-align niya yun. So, anong ginagawa ng mekaniko? Ibinabalik uli sa dati niyang forma. Tama po? Ibabalik niya uli sa dating forma. Sa abot ng kanyang makakaya. Pipihitin ngayon. Pipwersahin niya ang mga rayos. May mga bagay dyan na talagang piyesa na para dyan. Yun ang gagamitin niya. Na yung dating forma nito, na kung na-oblong, ibabalik na dito sa original. Kasi bakit? Mayroong defect. Tama po? Mayroon siyang defect. Kinakailangan ibalik mo siya sa dating forma. Kinakailangan dalhin mo siya doon sa marunong. Dalhin mo siya doon sa maalam. Pero mga kapatid, ang tanging gagawin lang na mekaniko kapag may deform, kaya niyang ayusin into normal again. Kapag mayroong abnormality, kaya niyang gawin normal uli ang mga bagay. Pero tandaan natin na hindi siya yung nag-design ng gulong na para doon sa motor. Naintindihan po natin? Hindi siya yung nag-design ng motor na para doon sa sasakyan. Dahil hindi lahat ng sukat ng gulong ay kapareho ng mga sukat ng ibang mga sasakyan. See? Kung may mga 4 wheels po kayo at mga marunong kayo mag-drive, alam nyo at naintindihan nyo ang aking sinasabi. Hopefully. Mayroong mga size 17, may size 14. Just like may, tulad ng motor ko. Size 10 yung likod, size 12 yung harapan. So, hindi yung mekaniko ang nag-design, yung designer. Pero once na magkaroon ng defecto yung dinesign ng gulong na ito, yung nag-design, yung designer, dadalhin mo siya sa mekaniko. Tama po? At ang gagawin ng mekaniko, once na may mga abnormality doon sa bagay na kailangan niyang ayusin, just like this, ibabalik niya sa normal to bring it back unto normal again. See? That's the way kung paano gawin ng mekaniko yung kanyang trabaho. That's the way kung paano gawin ng mekaniko yung trabaho. And the dynamic na tinutukoy ko, kapatid, it is God, the Spirit. Amen. Hallelujah. And the mechanic, it is the Word. The Word, yung salita, kaya kanyang ibalik sa normal. Kapag ikaw nagiging abnormal, kapatid, kaya kanyang ibalik sa normal. Just believe the Word. Amen. See? Pero hindi ka kailanman. Hindi tayo kailanman naging dynamic without the Word. See? Yun ang paraan kapag mayroong mga abnormality. Pag mayroong mga bagay na hindi mo naintindihan, lumapit
At yung mechanic, it will bring back you to the normal again. Amen. See? Dadalhin ka niya sa normal. May mga lakad na minsan sumasalingit ka na. Kapag ikaw kumonsulta sa word, ibabalik ka niya sa normal. Hallelujah. That was the word. That was the mechanic. Pero sabi ng prophet, sabi ng Apostle Paul, the gospel ay ang gospel daw hindi dumating sa atin sa pamamagitan lang ng salita. Do you believe that? Sabi ng Apostol Pablo yan. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita. Bakit anong sabi ni Apostol Pablo? The letter killeth. Amen. See? The letter killeth. Kundi ano? Hindi lamang doon sa pamamagitan ng salita dumating. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kundi sa pamamagitan ng power and demonstration ng salita ng Panginoon. See? Hindi mahalaga kahit nakabisado mo ang Bible, kapatid. Kahit na alam mo ang pasikot-sikot sa Biblia, lahat ng bersikulo alam mo kung saan mo paikutin ang iyong kausap. Kapatid, ito'y magiging walang kabuluhan sa iyo kapag ang Espiritu ng Diyos ay hindi mo nakuha. Amen. The letter killeth, but the Spirit giveth life. Amen. See? Sabi ng Apostol Pablo yan. Kaya nung may nag-imbita kay prophet, isang radio evangelist, sabi ng radio evangelist na kay prophet, Brother Branham, maaari ba mag-preach ka dito sa lugar namin? Sabi ng Brother Branham, yes, brother, sure, why not? Pero, sabi ng radio evangelist na yon, mag-preach ka lang, huwag mo idama yung divine healing. Sabi, ang pinipreach ko, Word of God. So, sabi ng prophet, kung Word of God, kasama yon. Sabi ng radio evangelist, that just the gospel is the Word of God. Sabi ng prophet, hindi lahat, Brad. Hindi lahat. Kasi hindi lang dumating sa atin ang salita. Ang gospel sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pagde-demonstrate ng power. Amen. See? Hindi lamang, sabi ni Apostol Paul, dumating yung ebanghelyo sa iyo, kapatid. Hindi lamang basta salita ito na i-present sa iyo ng evangelista para tanggapin mo ang bautismo. Hindi po. Kundi kaya i-present sa iyo ng evangelista ang salita ng Diyos. Kaya mo tinanggap ang baptism because mayroong vindicate yung Spirit doon sa Word. Amen. Binindikahan niya yung Word. Kinonfirm niya yung Word. Na yung Word totoo, hindi ito patay para sa iyo. Hallelujah. See? That's the dynamics and the mechanic. Now, sabi ng prophet, hindi lang puro mechanic. Kaya maraming nagbabasa ng Bible. Now, sorry church I'm sorry, hindi po ako perfecto. Marami akong pagkukulang. Pero based on my experience, marami ang nagbabasa ng Bible na hindi naintindihan ang binabasa. Naintindihan po ba ninyo? Marami. Binasa nila na ako at ang Ama ay isa, pero hindi nila naintindihan yun. Marami silang kakakatwiran. Nabasa nila na ang matako sa krus kay Jesus Kristo, pero hindi nila naintindihan, ipinipilit nila na pinagpalit ni Jehovah si Kristo at si Judas. Personal kong nakausap ang mga taong yan. Nakakapanlumo nung narinig ko ang katwiran ng ganyan. Ako. Nakita nyo? Kaya ang sabi ni Apostol Paul, the letter killeth. Papatayin ka nito, kapatid. Did you know that? Maaari tayong patayin nito kung hindi mo makakuha ang basbas ng Espiritu Santo. Maaari kang patayin. Maaaring wala sa iyo yung pagpapagaling. Bakit hindi mo nakuha yung bindikasyon ng Espiritu? Kaya marami ang pumapasok sa karamdaman na hindi nila naintindihan na mayroong Diyos na dakila at nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Na walang imposible sa Diyos kahit anong sakit ang idulog mo sa Kanya. Just believe on His Word. Just believe in His name. And God will heal you, brothers and sisters. See? Now, hindi lamang yung mechanic, sabi ng prophet, ang kailangan mong kunin, kundi pati dynamic.
At hindi mo rin naman pwedeng kunin yung dynamic lamang. Sabi ni prophet, kailangan pati mechanic. Tingnan natin kung ano sabi ng prophet. I'm sorry, pero talagang mamadalin po. Looking unto Jesus, 1964, paragraph 78. Now listen na, church. The mechanics don't run the church. Pero maraming iglesia na nagpapatakbo sila ng kanilang mga iglesia sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Akala mo sila mga tama. Alam nila ang 10 Commandments pero hindi nila alam kung paano ipabuhay. Kaya sabi ng prophet, the mechanics don't run the church. It's the dynamic. See, ang nagpapatakbo kahit gaano kaganda ng iglesia ng isang tao o ng isang mananampalataya na kinabibilangan niya, kung wala ang power and demonstration of the Holy Ghost, you are nothing. See? You are nothing. Kinakailangan mo yung demonstration. It's the dynamic that runs the church, the Holy Ghost that gets into His Word. It's not a seminary that teaches you all the theology and the Greek interpretations. Okay, hindi yan ang mga nagtuturo sa ito, turuan ka nga yan. Marami ang nagtapos sa Bible School, naligaw ngayon ng mga ulo. Sabi ng ating mahal na pastor, ganun, ang mga ulo nila ngayon. Bakit? Kasi hindi naman sa pamamagitan ng Bible School ka makakaintindi nito, kapatid. Tandaan po natin na ang mga apostol hindi tinawag dahil matatalino sila. Hindi tumawag ang Panginoon ng mga matatalino, kundi ang tinawag ng Diyos yung mga mangmang para hiyain yung mga matatalino. See? It's not the seminary that teaches you all the theology and the Greek interpretations. But it's the dynamic of the Holy Ghost in there. See? Yung dynamic. Kaya kailangan kapag tinanggap mo yung mechanic, tanggapin mo rin yung dynamic. Bakit? Mawawalang saysay yung mechanic kung hindi mo tatanggapin sa puso mo yung dynamic na magbibigay ng kapangyarihan doon sa mechanic. See? Yung vindication. Ano ba yung vindication? Yung confirmation. Siya yung magko-confirm ng kanyang salita. Na parang manok, kapatid, yung itlog. Ngayon, ginagawa na naman nila ng remedyo. Napasok na sa incubator. Pero tandaan natin yung itlog, kahit na yan may binhi ng manok. Kung hindi yan malimliman, hindi yan mapipisa. Tama? So, kinakailangan ng vindication. Bindikahan ng Diyos. Yung confirmation ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, kinakailangan mag-demonstrate para yung salita niya magkaroon ng buhay sa iyo, kapatid. Hindi ito mananatiling patay sa iyo. Hindi ito mananatiling para ka lang walang alam. Kundi kinakailangan dumating yung pahid ng Espiritu Santo at yung kanyang mga salita, sampalatayanan mo kahit gaano ka-imposible. Ang mga bagay, alam mong kaya ng Diyos. At walang imposible sa Panginoon. See? But it's the dynamics of the Holy Ghost in there to set that afire and to bring it to pass. And to make it live just exactly what the promised word is for this hour. Not the mechanics. Sabi ng prophet, the dynamic. It takes mechanics and dynamic, the Word and the Spirit. Hindi lamang Word, kundi sikapin po natin na makuha pati yung Espiritu. They are the one that gives life. Hallelujah! Hindi lamang yung mechanic, hindi lamang yung Word. Marami kang alam, marami kang versikulong kabisado. Alam mo lahat ng mga pasikot-sikot sa Bible. But without the anointing of the Holy Ghost, kapatid, you are nothing. Amen. Glory. Sa message na it is the rising of the sun. 1965. Until the church becomes both dynamics and mechanics, and the Spirit of God that moved Him, okay, to do the things that He did. Amen.
For He said in John chapter 14 verse 12, He that believeth on me. Sabi ng Panginoon, siya na sumasampalataya sa akin, gagawin rin naman niya ang higit pa sa mga nagawa ko. See? Yun yung dynamic. Anong sabi ng Panginoong propeta dito? He that believeth on me, the works that I do, he do also. I'll give him a charge of my dynamics. Pero mo, binigyan tayo ng karapatan na kunin yung dynamic. Binigyan ka ng karapatan na gamitin mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Binigyan ka ng karapatan na gamitin mo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay sumampalataya, anumang iyong hingin sa aking pangalan, yun ang aking ibibigay para sa iyo. Ang sinumang sumampalataya, ilalayas mo yung may sakit at siya'y gagaling. Ang sinumang sumampalataya, magpapalayas ng mga demonyo sa aking pangalan. At kung masakaling makainom sila ng anumang nakakasama, sa anumang paraan hindi ito makakasama sa kanila. See? Meron tayong kapahintulutan na gamitin yung kapangyarihan. I'll give him a charge of my dynamics in his mechanics, that the world will not be able to withstand it. Hindi kayang tayuan yan. Sino lang ang kayang kumuha niyan? Ikaw, kapatid. Ako, tayong lahat na sumasampalataya sa Diyos. Amen. See? Kaya minsan, sabi ng prophet sa isang bahagi ng kanyang pangangaral, yung mga Kristiyano daw, adbol. Do you know what adbol is? Katuwa-tuwa. Kakaiba ka. Kaya hindi ka maintindihan ng unbeliever. Na kapag nakita ka nilang nagpe-pray sa kwarto mo at naabutan ka nila, tinatawanan ka, sasabihan ka nilang baliw. Pero hindi nila alam, kumukonsulta ka doon sa makapangyarihan. Humihingi ka ng tulong na ikaw, alam kung wala kang magagawa. Pero yung makapangyarihan at Diyos ng mga Diyos may magagawa para sa atin. Amen. Kaya nga tayo nandito ngayon sa gabing ito eh. Yeah? Alam natin na may magagawa ang Diyos. Yeah? Yung dynamic. Hindi lamang yung mechanics sa kukunin natin. Sige ka nga ang jot down, sige ka nga ang sulat. Pero hindi mo iniintindi yung dynamic, mapupunta lang yan sa head knowledge. Marami ang mga nangangaral na magagaling. Nanonood ako sa YouTube, nanonood ako sa internet, sa mga Facebook. Ang gagaling nila, lalo pagdating sa encouragement, ang gagaling mangaral. Pero yung demonstration ng kapangyarihan ng Holy Ghost, dinideny nila. Bakit? Puro lang mechanics, sabi ng prophet, hindi lang yon. Tingnan natin ano sabi ng propeta. That the world will not be able to withstand it, and I'll raise him up again at the last days. That's the Easter message. The dynamics and the mechanics together. Sabi ng prophet, hindi mo yan dapat pag-iwalayin. The mechanics without the dynamics, no good. Yung dynamic, yung espiritu na wala yung kanyang salita, walang mabuting idudulot para sa atin. Neither is the dynamics without the mechanics. You can scream and shout and jump up and down all you want to, sabi ng prophet, and deny this word. Maaring magtatatalon ka dyan, maaring magsisigaw ka dyan, maaring magwala ka dyan, pero hindi yun, kapatid. Ang pinupunto dito, maaring ginagawa mong mga bagay na yan, yet dinidinay mo si Kristo. Yet hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Yet hindi ka naniniwala kung anong bagay ang possible na pwedeng gawin sa iyo ng Panginoon. Once you believe. And deny this word, it won't do any good. You're just cranking around the piston. Kapag yung piston walang langis, maingay. Did you get it? Kapag yung makina ng isang sasakyan, kapag walang langis, maingay, tunog lata. Okay? Tunog lata siya. Pero kapag nilagyan mo ng langis yung makina ng isang sasakyan, kapatid, nawawala yung ingay. Naintindihan po natin? Tayo nung wala pa yung Holy Ghost, what is the oil? It is the Holy Ghost. Nung wala pa sa atin ang Espiritu Santo, masyado kang maingay. Masyado akong maingay.
Masyado tayong maingay. Pero nung dumating yung Espiritu Santo, kapatid, kung paano sabihin ni Kristo, kaya mo magpatawad 70 times 7, hindi man natin kaya, pero pinipilit natin. Amen. Wala naman may kaya talaga eh. Ako, nahirapan din ako eh. Pero dahil naalala ko salita ng Diyos, kaya din natin. Diba? Kasi mahirap eh. Tayo ang mag-charge ng kasalanan. Eh, minsan yung pride nandun pa din. Aminado? Ako, guilty po ako dyan. Diba? So, it takes the word and the spirit. You're just cranking around the piston. Got the spark there to fire, but no gasoline to fire it. Die. It just won't move. No matter how good the mechanic is, sabi ng prophet, until the dynamic come. When the dynamic come, that fire is made to connect with the octane in the gasoline. Nagkakaintindihan tayo? And when that explode, it causes a combustion. Kapag yung gasoline na yon, umapoy na doon sa loob ng makina, magkakoses yun ng combustion. Mabubuhay. Naintindihan mo ba natin ang isang motor kapag hindi mo yan ginamitan ng starter or ng kickstart, yun yung nagkakos ng fire. Kahit na full tank yung gas, yung motor mo, puno yan ng gasoline. Kung walang spark plug, sabi ng prophet, na mag-aapoy doon sa gasolina, hindi yan tatakbo. Kinakailangan mayroong spark, mayroong fire na mag-aapoy doon sa gas para yung combustion chamber mo gumalaw. Kailangan bilang mga Kristiyano, mayroong apoy na babautismo sa atin para yung ating mga kaluluwa, yung ating espiritu mabuhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magkaroon ng pananabik every time na pupunta tayo sa church, every time na alam mo ikaw ay maglilingkod sa church, every time na ikaw ay magpupuri sa Panginoon, mayroon doon kagalakan, mayroon kang kainitan sa pananampalataya na ikaw ay pupunta. At alam mo ng Diyos ang gagabi sa iyo. Amen. Glory. It just won't move. Hindi yan gagalaw. No matter how good the mechanic. Gaano man kaganda at gaano man karunong ng mekaniko mo. Huh? Until the dynamic come. When the dynamic come, that fire is made to connect with the octane in the gasoline. And when that explode, it causes a combustion. Okay? And that combustion moves. Every move. For He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hallelujah. That's the real power of God. Mechanics with the dynamics. Notice, it's the spirit that quickens. Hindi yung word ang bumuhay sa atin. Yung espiritu yung nagbubuhay sa atin. See? Nung si Adan, through the spoken word of God, Amen. nabuhay. Tama? Pero he is a living soul. Nagkakaintindi ba tayo? Amen. Pero nung nangailangan ng Diyos na magtitil ng ground, anong ginawa ng Panginoon? God formed Adam through the dust. At nung para magkaroon ng buhay sa Adam, yung mechanic, anong ginawa ng Diyos? Hiningahan niya ito ng hininga ng buhay. Sa ilong ni Adam para yung mechanic mabuhay. Amen. Glory. Gaano man kabuti at gaano man kaganda ng creation kung wala yung dynamic. Walang saysay ang creation. Ayun. Sabi ng propeta, sabi ng Panginoon, you can do nothing without me. But with me, with Him, we can do all things. Amen. He is the Word. It's the Father living. Yan, kapatid. So, salamat sa Diyos. Ayoko magtagal. Nais ko ibalik kay Brother David ang pagkakataon sa pulpito. Okay? Sapagkat bigyan natin ng daan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayong lahat ay tatayo sa gabi nito. Tayo dadalangin. Amang banal sa pangalan ng Panginoon, maraming pong salamat sa gabi nito, Diyos, na pinagala mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa dynamics and the mechanics na binigay mo sa amin ng Diyos. We know, Father, that without the dynamic, you are nothing, Father. And without the mechanics also, and the dynamics, Lord, paano kaya kami, Panginoon? Maaaring ang paglilingkod namin sa gabi nito, Diyos, ay walang kabuluhan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang yung salita mo, Diyos, ang aming matutunan, kundi hayaan mo, Panginoon, na yung salita mo na aming nabasa, Panginoon, bindikahan mo sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu.
upang ang iyong mga salita na aming nabasa, O Diyos, hindi lamang malaglag sa amin, hindi lamang sa ulo namin napunta, Panginoon, kundi hayaan mo na malaglag ito sa aming mga puso, Panginoon. Lord, kami po'y sumasampalataya sa iyo at binabalik namin ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus namin, Diyos, tagapagligtas. Amen. Amen. Brother Bim? Salamat sa ating Panginoon sa kanyang salita. Nawang bawat isa ay nagkamit ng pagpapala sa gabi nito. At nawang bawat isa ay may daldalang mechanics. Kung tayo mechanics, may dynamics na sa atin. Ano ba mga kapatid, ang sabi ng nabanggit kanina, dumating ba ang salita sa atin o tayo ang pinagmula ng salita o tayo ang dinatnan ng salita? Dinatnan lang tayo ng salita, mga kapatid. Kaya ang mga dinatnan ng salita ay dapat tanggapin yung salita ng ating Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon, yan yung sabi ng prophet, yan yung mechanics at ang Espiritu ng Panginoon yung magpapakilos o magkakaroon ng visa ang mechanics through that dynamics. Walang tayong Espiritu ng ating Panginoon. At sabi ng ating mahal na propeta, yung Word and Spirit kailangan mong i-mix together, no? Katulad yan ng shoe na may tuman na pinaghalo niya yung nagre-represent niya sa word niya ng spirit, that is the two sticks. At pagkatapos na namamatay na sila, sabi ng shoe na may tuman. Pero ang dumating yung lingkod ng Panginoon, walang iba ako si Elijah, ginawan muna yung lingkod ng Panginoon. Tama ba? Na makakain. Then after that, yung word and the spirit na minix together, kasi kailangan paghaluin yun para magkaroon ng buhay, ay after that, hindi sila namatay, kundi nag-continuous yung kanilang pagpapala. Kasi pinaghalo yung word saka yung salita, yung word saka espiritu ng Panginoon. Kasi hindi mabubuhay ang isang mechanics kung walang dynamics. Sabi nga ng mga propeta niya sa kwento niya na yan, mapapansin nyo, bakit daw hindi umaandar yung kotse na napakaganda? Kompleto naman, makinis, makintab, yung kotse kompleto. Bakit hindi umaandar? Kaya check mo, baka walang gasolina. Diba? Ang ganda ng kotse mo pero hindi mo nilalagyan ng gasolina, hindi rin naandar yun. Eh, may gasolina naman, brother. Bakit hindi pa rin umaandar? Yun nga, yung spark plug nga. Yung apoy na magpapa-andar doon para magkaroon siya. Yung sa combustion na tinatawag, hindi masyado pamilya sa mga kotse. Pero, yun ang sinasabi ng mensahe ng propeta. Kung tinignan nyo sa internet, may mga problema doon kahit napakaganda ng sasakyan mo. Kung walang gasolina, hindi aandar. May gasolina naman, walang apoy na magpapa-spark dun sa tinatawag na parang oil na yun. Wala din. Hindi rin naaandar. May Bible ka nga, hindi mo naman binabasa, wala din. Eh Brad, binabasa ko naman yung Bible, wala rin sa yung magtuturo, wala din. Tama ba mga kapatid? Pwede mong basahin, sabi ni Brother Brad, na mga salita ng Panginoon, ng Bible, from Genesis to Revelation, pero wala kang kaunawaan. Kaya nga maraming nagpupunta sa church na nakiklaim na mananampalataya na hindi binibiyayaan ng Diyos ng kapayagan. Pwede kang umupo dyan, pero sabi nga ng mahal na propeta, ikaw ay isang patay, pew. Sabi niya, ibig sabihin ng, hindi, pew, hindi na, yung pew, ibig sabihin yung P-E-W, nakaupuan. Nakaupo daw sa mga nangupuan ng church. Pero mga patay sila.
Pero nga, sabi nga ni Barbanam, I can teach you the mystery, I can teach you the Bible. Pero kapag wala kang tainga na ililend o papakinig, wala din. Nagturo si Jesus na mga kapatid ng mensahe ng pagdating niya ng mga Pariseo. Tama ba? Nasabi ng Bible, they were astonished in His doctrine. Bakit kamo? Kasi nung nangaral si Jesus Christ, hindi katulad ng mga scribes na may authority si Jesus. Amen. Kaya naman nga sila. Dumating yung dala-dala ng Pharisees, mga kapatid, andun yung mechanics, dala na nila, binabasa nga nila, tama ba? Hawak-hawak nila. Dumating yung dynamic, hindi nila matanggap. Yung dala-dala nilang mechanic na magpapabuhay doon sa dala-dala nilang scroll o scripture, nasa harapan nila, hindi nila ma-recognize. Nakita niyo mga kapatid? Pero yung dynamics na dumating, yun na sana magpapabuhay doon sa salita na kanilang tinatanganan. Pero hanggang ngayon, sa mga audio, ay wala pa rin, yung mechanics nasa kanila eh. Hawak-hawak nila. Pero hanggang ngayon, yung Jesus, hindi pa rin nila matanggap. Na yung Jesus na yun, yun yung dynamics na magpapabuhay dun sa scripture na kanilang tinatanganan. So, sana mga kapatid, sa atin dito sa pananampalatayang ito, na yung Word and the Spirit, i-mix together mo yun. Kailangan mong i-mix together. Hindi lamang Word. Hindi lamang Word. Kasi, tatlo yan, di ba? Lagi ko nga sa inyo sinasabi, sabi ng Bible sa Revelation chapter 1, tatlo lagi yun. Hindi mo siya magagawa kung hindi mo binabasa. Hindi mo rin siya magagawa kung hindi ka nakakapakinig. Kasi pagdating ng Revelation chapter 21 o chapter 22, sabi niya doon, hindi na mapalad yung nagbabasa, hindi na mapalad doon yung nakikinig. Hindi na kasama. Ang mapalad doon yung tagasunod. Bakit? Nabasa mo na kasi, napakinggan mo pa. Kasi hindi mo matutupad. Di ba, yun ang sinasabi ng mahal na propeta kung bakit ang isang tao ay nahihirapan sa pananampalataya. Kasi hindi nila alam yung pinapasok nila. Hindi nila alam yung kanilang tinatanganan. Nahawak-hawak na nila yung word. Ang problema yung dynamics nga kulang. Pwede kang, sabi nga ni Prophet, pwede kang umattend sa church, makinig ng salita ng Diyos, hawakan mo ang Bible, magbasa ka niyan. Pero yung dynamics, mga kapatid, hindi ka pagkakalooban ng Panginoon basta-basta. Hanggat hindi ka nakikipagbaka. Ang pagkuha o pagkamit sa bautismo ng Espiritu Santo, alam natin yan, pakikipagbaka. Hindi mo basta-basta makukuha yan. Na Lord, gusto ko to, ang Espiritu Santo, akin na. Nakatulad ng pupunta sa grocery, nakuha ka lang ng kuha. Hindi ganun ang Espiritu Santo, mga kapatid. Mahirap kunin yan. Kahit meron ka ng mechanics, mahirap kunin ng Espiritu Santo, hindi yan basta-basta nakukuha. Pwede kang umupo sa church, makinig na salita ng Diyos at magbasa, pero wala kang dynamic sa puso mo. Pwede anointing dito sa loob ng church, pero paglabas, mawawala na yung anointing. Iba yun. Ang Espiritu Santo kasi kapag nabautismo ka ng Espiritu Santo, mga kapatid, hindi lamang dito ang epekto nun, hanggang sa labas yan. Hanggang sa labas yan. Ang dynamics, mga kapatid, kapag nasa isang tao na, hindi mo lang makikita sa loob yan na may dynamics yan, pati sa labas meron. Magte-take effect yan kung ano yung word na nasa kanya. Yan, pwede kang magaling sa Bible. Diba, nakita niyo yung pinakamagaling sa Bible? Kapag pag may tinanong ka, babasahin niya. Tama ba? As in dynamics, wala. Kabisado yung Bible, pwede mo kabisaduhin to. Sabi ni Prophet, pwede mong kabisaduhin to, pero yung ABC, nakaligtaan mo. Ano yung ABC? Always believe Christ. Mawawala ka niyan, pero yung mechanics nasa iyo na. Marami. Yung parable of 10 virgins, mga kapatid. Lahat yun yung 10, may hawak na lampara. Tama ba?
Ang problema nung 5, yung kalahati. Pero ang hawak nun, Bible. Ang nasa message mga kapatid, ang sumusunod kay Brother Branham, at ang nasa denomination, pare-pares tayo may Bible na hinahawakan. Pero meron tayong dynamics, sila walang dynamics. Nakita niyo mga kapatid? Kasi kung may dynamics din sila, dapat nabago na yung buhay. Pero bakit bumabalik sa dating gawin? Walang dynamics. Maliwanag, walang dynamics. Kasi hindi katulad dito, pag may dynamics, di ba? Hindi lamang yung pupunta ka sa church. Kundi hindi nagiging tradisyon at talagang completely binago ka ng Panginoon at bumalik ka doon sa dating kaluwalhatian, may holiness kasi wala ang holiness eh. Pero ikaw ngayon, may holiness ka na. Pero dati, walang holiness yan. Alam mo lang na may Diyos, alam mo lang tumawag sa Panginoon, pero hindi mo lubusang kilala yung Panginoon mo talaga. Pero pagdating sa mensahe, lubusan mo talagang nakilala kung sino yung Panginoong Jesus na tinatawagan mo dati pa, o noon pa. Kasi dati wala kang dynamics, may mechanics ka. Minsan pa nga, pag nasa denomination, wala kang mechanics eh. Tama ba? Wala kang Bible sa bahay. Pero pagdating dito, meron ka ng mechanics, meron ka pang dynamic. Amen. Tingnan niyo yung mga denomination na pinanggalingan nyo. May mechanics, di ba? Nakapag-amen ba kayo doon sa malaking simbahan? Nakapag-awit ba kayo na pupunta kayo sa harapan para kayo umawit? Di ba? May taga-awit para sa inyo. May taga-alay para sa inyo. Ang participation nyo lang sa church, magbigay kayo ng yung dumanay offering. At ano pa? Pag sinabi ng parang na magsabi sa katabi na peace be with you, may peace be with you tayo. Yun yun. Upo, tatayo, so uwi na. Hindi naman lahat ng pupunta doon sa church nagsasawsaw ng tubig sa labas eh. Tama ba? Hindi kayo sumasawsaw lagi ng tubig doon. Pero nire-require yun. Pero hindi ginagawa. Nakita niyo mga kapatid yung mga reliyon na ganyan. May mechanics, pero walang dynamics. Kaya patay. Isa lamang may mechanics and may dynamics mga kapatid dito sa mensaheng ito. Ito lang. Wala nang iba. Kasi nung binabang ka ng dynamics mga kapatid, completely, sabi ng patalastas, from A to Z, binago talaga yung buhay mo. Doon hindi. Pwede mo sabihin full gospel, pero hindi nagtuturo ng kabuuan. Kalahati lang. Minsan wala pa sa kalahati. Pero dito tinuturo ng buo. Lahat. Kahit doon sa kalit-liitang bagay, hanggang sa buhok, hanggang sa pananimik, hanggang sa pananalita, kailangan mabago ng Espiritu Santo yan. Pero doon, sa pinanggalingan nyo, hindi sinasabi lahat yan. Kasi wala silang dynamic. Meron na silang mechanic. Salamat sa Panginoon na dinanan tayo ng mechanics and then the dynamics. Para buhayin ang mechanics na nasa atin. Kasi hindi ito mabubuhay. Di ba? Sabi nga ni San Pablo, the letter, kill it. Normal na yun. Yung letter ito, papatay nga talaga nito eh. Pero sabi ng Bible, sabi ni San Pablo din, it is the Spirit of God that giveth life. The letter kill it. Papatay nga talaga nito. Salamat sa Panginoon sa gabing ito, sa kanyang salita. Nawa ang bawat isa ay pinagpala ng salita ng Panginoon. Mapuno yung ating sisidlan at nadala natin ito sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa pagdating ng Panginoon na hindi natin maihiwalay sa ating sariling dynamics. Napaka-importante niya mga kapatid. Pakisama po sa panalangin na maging maayos pumuli ang resulta ng laboratory tests. At ang Diyos ang patuloy na kay Sister Lloyda, mga kapatid. Susama natin sa Panginoon ng panalangin ito. At ang Diyos ang patuloy na magbigay ng kalakasan. Isama din po natin sa panalangin ng Diyos ang mag-provide natin pangailangan sa nilalapit natin gawain sa Bicol. Sa Diyos ang pagtitiwala at sa Kanya may dalig ang papuri at pasasalamat. Pray for Sister Jeanette. Isama natin sa panalangin mga kapatid at yun nga, yung pagpunta natin sa Bicol na
maging maayos yung biyahe natin at tayo pagpalain muli ng ating Panginoon sa kanyang salita doon at mapapuri natin at mapasalamatan natin ng Panginoon sa dakong yun. Na hindi lang tayo makapunta dahil mamasyal tayo. So alam na natin yan, given na yan ever since. Yan ang sinasabi ng ating mahal na pastor. Tayo magtitipon-tipon sa ilalim ng kalooban ng Panginoon at sa ilalim ng bendisyon ng Diyos para mapupurihan natin. Tayo pupunta doon na hindi tayo magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. At yun nga, financial needs natin, patuloy rin natin yung isama. Sa ngayon, wala pa tayong hawak. No? Pero alam natin na ang Diyos ang magpo-provide. Amen. No? Yan ang ating, yan ang pananampalataya na wala kang hawak. Pero alam mong may darating. No? At ganyan din sa bawat isa sa atin dito, isama nyo sa panalangin. At kami rin, pamilya namin na isama nyo rin kami sa panalangin. At lagi kayong kasama sa panalangin dito sa tuwing gabi. Para yan ang kalooban ng Panginoon, ang pananalangin. No? Kalooban ng Diyos yan. At yan ay isang mabangong samyo sa ating Panginoon. O alay sa ating Diyos, ang ating mga panalangin. So sa gabi ito, ay bago tayo lumuhod sa ating Panginoon, awitin natin ng Christ is the answer.
Hindi kong bago siya kahit hindi. Nagpasalamat sa ating Diyos. Lord God, sa gabi ito kami patuloy ng papasalamat sa iyong butihan at dakilang sa amin. Nawa ang aming mga panalangin ay nakarating sa iyong luklutan ng awa. Lord, kami sumasampalataya at nagtitiwala sa iyo, Lord, na sa bawat panalangin namin ay may kaakibat na katugunan. Lord, wala kaming hawak o halaga na tinatanganan, ngunit alam namin na ikaw siyang great provider, God, sa bawat isa sa atin. Lord, sa aming mga buhay sa ibabaw ng lupang ito, alam namin na wala kaming kakayanan makapagpatuloy kung wala ka sa amin. Lord, ang dalangin namin ang iyong banal Espiritu Santo, dynamic sa Lord God, ang siya bigay ng kalakasan, mag-guide sa mechanics o God na sa amin. Wala kami ibang pag-asa kundi ikaw lamang. Wala kami ibang sinasampalataya kundi ikaw lamang, Lord Jesus. Lord, nawa yung Espiritu Santo ang siyang patuloy na mag-guide sa bawat isa sa amin sa lahat ng katotohanan, sa lahat ng bagay, Lord Jesus. So kami nagbabalik na kapuriang pasalamat sa iyong pagtutiyar sa amin at kadakilaan. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. With natin ang I love you, Lord. I love you, Lord. Amen. And I lift my voice, yes, Lord, to worship you, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah. Take joy, my King, hearing what you read. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Awitin muli natin. I love you, Lord. Sa mga and I lift my voice Worship you, to worship you, oh my soul. Rejoice.
Alvin at Alvin. At sa Diyos ang pagulit, salamat sa pinakalang mensahe ng atin. Amen. Tayo na po sa pagbalik kalaw sa ating Panginoon. With sa good thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks. Give promises given. Jesus Christ is Son and now let the wind say that I am strong, and the poor say I am weak, because of what the Lord has done. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, pinapupurihan ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa gabing ito, sa kabutihan mo sa mga sasabi, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, na ang iyong salita, O Diyos, na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Lord, patuloy mo kami na gabayan, patuloy mo kami na bigyan ng unawa, Panginoon, sa mga salita na aming napapakinggan, Panginoon. Kaya yung salita mo, Panginoon, ang siya nagbibigay sa amin ng buhay, O Diyos. Lord, nariyan ka, Panginoon, at namin, O Diyos, na hindi mo kami papabayaan sa aming pang-araw-araw na pumumuhay, O Diyos. Ikaw po, Diyos, sa Samagina. Patuloy mo kami na palakasin sa aming pananampalataya, Panginoon. Patuloy po kami na yan, Panginoon, ng assurance sa iyo, O Diyos. Lord, sa gabing ito, muli, salamat, O Diyos, sa iyong ginamit, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang isang patuloy na pumilo sa kanya, O Diyos. Patuloy, O Diyos, at isang patuloy na magbigay ng wisdom, knowledge, Panginoon. Ang Panginoon masalita, O Diyos, ay patuloy niyang maihayag, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga salaping ito, Diyos, na iyantitan ng anak. Lord, ikaw patuloy, Panginoon, sa pagyan at mas ingat, nawa, O Diyos, na magamit ito sa nasaktan na kalooban, sa ikalalago ng Iglesia, Panginoon. Lord, sa gabing ito, sa pansamantala namin pag-iwalay, maging, Panginoon, dinadala namin, ingatan mo kung uli kami, Panginoon, sa aming pag-uli. Yamin mo kami, Panginoon, ang ligtas at ang pagkakawan. Lord, sa gabi ito, Diyos, muli tinatas namin sa iyong kabilang pangalan, itong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming Diyos. Amen. Ito si Mary. Tapos na ba ang ating buhay? God bless my brothers and sisters. Sing a song, Oh, I love you, Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.
like me. Yes, I love you with a love. Once again.